So let me share with you the story of King Asa. King Asa was the fifth from the line of David, ikatlong hari, no, from the southern kingdom of Judah. He was a good king. Marami siyang na-accomplish. Marami siyang mga na sugpo na mga kalaban na mas makapangyarihan at mas malalaki ang mga armies, no? With the help of the Lord, of course, every time nagkakaroon siya ng kalaban, pumupunta siya sa Panginoon at humihingi ng tulong at tinutulungan siya ng Panginoon. Now, he didn't stop there. He also made religious reforms. Tinanggal niya yung mga idols, yung mga worship centers, and he even removed his own grandmother, no, si Queen Maaka, because she was promoting idolatry. And the Lord gave him peace for a long time. No, it wasn't until the 36th year na nagkaroon siya uli ng kalaban. Now, this time, it was the northern kingdom of Israel. Magpipinsan, nagkaroon ng alitan. Now, instead na pumunta siya sa Panginoon, pumunta siya ngayon sa Syria kay King Ben-Hadad. If you continue reading the story, malalaman mo King Hadad will become tinik sa lalamunan ng Kingdom of Judah at ng Kingdom of Israel. Okay? So, binigay niya lahat ng kayamanan, no? Maraming kayamanan. Di naman lahat, pero marami siyang binigay na kayamanan. Sinuhulan niya itong si King Ben-Hadad. Sabi niya kay King Ben-Hadad, "Huwag mo nang kampihan 'tong mga 'to. Ako na lang ang kampihan mo." And of course, nanalo siya. But here's the thing, pinuhuntahan siya one day ni Hanani the prophet. At ang sabi ni Hanani the prophet, alam mo, dapat pinuntahan mo si Yahweh kasi since pinuntahan mo ngayon itong si Syria, itong si Ben-Hadad, no? Itong si Ben-Hadad ngayon ay magiging tinik sa lalamunan mo. Kasi nga dapat ibibigay na sa iyo ng Panginoon itong si Syria. But because binigyan mo pa siya ng funding, binigyan mo pa siya ng pera, ano mangyayari? Mas lalakas pa siya ngayon. Okay? So he's gonna be a long-term enemy ng Israel at ng Judah. Now, pag tayo ay napagsasabihan, what do we normally do? Of course, we either accept or we reject. In his case, he rejected itong rebuke ni Hanani. Ipinakulong pa niya si Hanani. Okay? Now, after that, nagkaroon siya ng sakit sa paa, malubhang sakit sa paa on the 39th year of his reign. And because he didn't seek the Lord, but he only seek the doctors, hindi na siya nabuhay ng matagal. In fact, he died on the 41st year. Which lead me to ask the question, ano kaya? Ano kaya kapag pinuntahan niya ang Panginoon? Ano kaya kung instead na pinuntahan niya si Syria, pinuntahan niya ang Panginoon? You get what I'm saying? These are missed opportunities. Sana kung pinuntahan niya ang Panginoon, mas humaba pa buhay niya. Sana mas marami pa siya nagawa. Sana pag pinuntahan niya ang Panginoon instead of Syria, sana hindi na siya nagkaroon ng long-term na tinik sa lalamunan. No? And by the way, this tinik sa lalamunan goes way beyond his dynasty. Tuloy-tuloy to, matagal na panahon to. Okay? So, here's the thing that I'm trying to point out. Kadalasan tayo, ang ginagawa natin workarounds instead of finding solutions. Tayo mga Christians, ganun tayo eh. We sometimes forget that we have the most powerful tool. We have the most powerful tool, no, in our arsenal. Pero ang problema nun, hindi natin ginagamit. And notice in both instances, ano ang hindi ginamit ni Hanani? He didn't seek the Lord. You see where I'm getting at? Fellow Christians, no? Yes, I know meron tayong pamamaraan. Pero let me recommend to you, seek the Lord first. At huwag tayo maging matampuhin. Kapag tayo ay napagsasabihan, dapat nagpapakumbaba tayo. Dapat mas lumalapit tayo sa Panginoon. Hindi yung lumalayo tayo. Okay? Otherwise, nasasayang ang pagkakataon. Marami sana tayong pwedeng gawin para sa Panginoon. Pero kung matigas ang ulo natin, ganun ang nangyayari. Nasasayang ang mga opportunities. Okay? With that, God bless.